Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta? Ako po si Ronel na nasa edad 64 anyos na sa ngayon at nakatira sa Oriental Mindoro kasama ng aking pamilya. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko kung saan ay masasabi kong hinding-hindi ko makakalimutan. Natatandaan ko pa noon 1974 ay nagkaroon ng pag-aaklas at pag-rebelde noon simula nung pinatupad ang martial law sa Pilipinas ng Pangulong Marcos. Marami ang nag-aklas. Marami din ang umakyat na taga Maynila sa mga bundok upang magplano ng rebelyon. Isa na ako roon na napasama at umanib sa mga rebelde na makaranas ako ng pang-aabuso mula sa mga militar. Napagbintangan kasi noon ang mga magulang ko na kasapin ang mga rebeldeng komunista kahit na hindi naman. Yun pala yung isa sa mga commander ng militar na naka-assign sa lugar namin ay may malaking galit pala sa aming pamilya. Kaya para gumanti ito sa amin sa ginawa niya. Hinuli ang mga magulang ko at kinasuhan ng mga kasalanang hindi nila ginagawa. Hanggang sa tinorture sila ng mga militar noon. Makalipas nga ang isang linggo ay bumalik sa amin sina mama at papa pero pareho na silang malalamig na bangkay. Dahil dito ay sinumpa ko na ipaghihiganti ko ang pagpatay nila sa aking mga magulang. May nag-recruit naman sa akin na maging rebelde noon at tinanggap ko kaagad yon. Nang makakyat ako sa bundok ay nakilala ko si Commander Panyong. Nakilalang matapang kahit na wala na ang kaliwang kamay dahil sa pakikipaglaban niya noong panahon ng mga Hapon. Agad niya akong tinuruang bumaril at self-defense gamit ang iba pang mga armas tulad ng kutsilyo. Kumbaga yung mga natutunan niya noon sa pakikipagyera sa mga Hapon ay itinuro niya noon sa akin. Siguro'y dala na rin sa matapang ako at mabilis ang galaw o reflexes ng aking katawan ay madali kong natutunan ang pakikibaka. Papadudot kung saan-saan kami napuntahan na kabundukan hanggang sa napadpad kami sa probinsya ng Masbate. Ang Masbate ay may iba't ibang dialekto. Gaya ng malapit lang ito sa mga probinsya ng Cebu, Iloilo, Antique at iba pa. Iba-iba rin ang kultura lalo na ng mga pamahiin o mga kwentong bayan. Napadpad kami sa bayan ng Milagros, mga 33 kilometro ang layo sa Kapitolyo ng Masbate. Dahil na rin sa agresibong pagtugis sa amin ng mga sundalo, sa bayang yon ay may mga naririnig na kaming mga kwentong bayan na kesyo marami daw mga maligno o aswang na pumapatay ng mga rebelde. Pero dahil mga rebelde kami ay hindi kami naniniwala sa mga kwentong ganon. Mas higit kaming alerto sa mga sundalong palaging nakasunod sa amin. Isa pa ay sanay na kami sa bundok at wala pa kaming naingkwentrong mga maligno o mga aswang man lang. Habang tahimik kaming naglalakad sa masukal na daanan ay may isa kaming kasamahan na nakakita ng taniman ng mga kalamansi. Ibig sabihin ay may malapit lang na bahay doon. Kaya naman ay nag-utos ang commander namin na maghanap ng mga umuusok,
indikasyon na may malapit ngang bahay. Dahil simula kanina ay puro pastoral o hasyenda ang nadadaanan namin. Hanggang sa nagsisigaw ang isa naming kasamahan. "Commander! Commander, may bahay!" Halos sumahangos pang palapit sa amin. Agad na nagsinyasan ang commander namin na magtipon agad at puntahan ang nakitang bahay. Dito, nasa dulo lamang ito ng taniman ng kalamansi. Pagkakita namin ay hindi naman ito kalakihan pero nagmatsyag muna kami bilang pag-iingat sakaling may makitang kaaway sa bahay na yon. Pero sa awa naman ng Diyos ay wala naman. Nag-iisang matandang lalaki lang na tila nagpapakain ng mga alagang manok. Lumapit muna ang commander namin para kausapin. Hindi man namin naririnig ang pag-uusap nila pero bakas sa mukha ang pagtataka ng commander namin. Hanggang sa tinapik ito ng matanda sa braso. Agad namang sumulyap sa amin si Commander Panyong. Ibig sabihin ay lumapit na kami. Nasa 30 kaming miyembro kasama na ang commander kaya naman ang iba ay hindi na nakapasok sa bahay. Pinakain kami ng kamote ng matanda ngunit nagtataka kaming lahat dahil kada isang kamote ay nilalagyan ng katas ng kalamansi. Bago pa man kami magtanong kung bakit ay nagsalita itong matandang lalaki na ang pangalan ay Mingo. "Pasensya na kayo mga iho. Naninigurado lang ako na hindi ako mapapahamak o ang mga hayop kong alaga rito. Kahapon lang ay halos maubos ang 8 kong alagang baka dahil sa aswang na pumarito sa bahay. Nagpakilala ring rebelde pero nung nilagyan ko ng kalamansi ang pagkain niya ay bigla na lamang tinanggihan ang pagkain na ibinigay ko." Dagdag pa ng matandang Mingo. "Naisip ko na kaya siguro ang mga baka na lang ang tinangay o pinatay dahil sa hindi nakuha si tandang Mingo ng sinasabing aswang. Pero hindi pa rin ako naniwala sa kwento ni tandang Mingo dahil wala pa akong nakikitang aswang sa tanang buhay ko. At dahil nga sa wala namang naniniwala sa matanda ay nagsipagtulog na lamang kami. Ang iba ay naatasang magmatsyag sa labas ng bahay. Subalit etong matanda ay mapilit na siya na lang daw ang magbabantay sa amin. Binulungan pa ako ni Commander na bantayan ang matanda. Alam ko sa sarili ko na wala ring tiwala ang commander sa matanda kaya palihim niya akong inutusan. Nasa gilid lamang ako ng pintuan nakapwesto, malamlam lang ang ilaw na nagmumula sa gasera. Alam kong ang iba ay hindi nakakatulog bagamat nakikita kong nakapikit na ang mga mata nila. Sa tansya ko ay mag-aalauna na ng madaling araw yon. Si tandang Mingo ay nasa labas lang ng bahay. Nakita ko na may 3 babasaging basong may lamang tig-iisang kalamansi. Napatawa na lamang ako sapagkat naniniwala pa rin ito na may aswang. Hanggang sa sumapit ang umaga na wala namang nangyari. Tahimik lang ang gabi namin subalit pagsapit ng tanghali ay nagkagulo ang ilan. Nawawala ang 5 naming kasamahan ngunit nagtataka kami dahil ang 5 nawawala ay hindi naman lumabas ng bahay kahit rebelde lamang kami ay tinuruan naman kami ng commander namin na mag-abiso kapag mapapalayo kami sa pulutong. Ang sabi ng iba ay simula umaga ay hindi na nila nasilayan ang mga ito. Sila yung natutulog lamang sa kabilang silid na ipinahiram ng matanda. Paalis na sana kami ng mga oras na yon pero hanggang hindi pa nahahanap ang 5 kasamahan ay maaantalang pag-alis namin sa lugar na yon. Nagagalit na ang commander namin at pinaghahampas niya ang hawak na baril. Ang mga miyembrong unang nadiskubring nawawala na ang 5 kasamahan umaga pa lang. Hanggang sa sumapit na naman ang dilim. Ang sabi ng matanda ay doon na muli kaming magpalipas ng gabi. Naghain ito ng nilagang baka dahil sabi niya ay napilay daw ang isa sa mga baka niya. Nagmistulang piyesta ang gabing yon. Punong-puno ang lamesa ng iba't ibang uri ng luto ng karne. Dahil na rin sa pagod,
Sa paghahanap sa mga nawawala ay hindi na namin pinalampas pa ang masasarap na nakahain sa mesa. Samantalang ang commander namin ay hindi man lang tumikim ng kahit na anong pagkain. Siguro ay iniisip pa rin ang mga nawawalang kasamahan namin. Sa bagay ay hindi ko rin siya masisisi sapagkat ang 5 ito ay ang pundasyon ng grupo. Ang isa rito ay ang batikan sa pag-iispiya sa mga kalaban at ang isa naman ay ang tinatawag naming komunikado. Batikan sa lahat ng aspeto ng komunikasyon. Halos maduwal na ako sa pagkain sa pagkakabusog pero hindi ko maintindihan na bakit ayaw ko pa rin tantanan ang pagkain. Iniisip ko dahil baka sa gutom lamang ako o talagang masarap lang ang pagkakaluto ng matanda. Pero ang isa kong ipinagtataka ay bakit wala man lang inilabas na kalamansi ang matanda at ni wala man lang mga babasaging bagay sa lamesa. Puro mga pinaglumaang gamit na gawa sa manipis na metal ang naroroon. Ngayon ko lang napansin na ang iba pa nga ay kalawangin na. Siguro'y dala ng gutom lang kaya natakam ako kaagad. Tatang, pahingi nga po ng kalamansi ninyong pangtanggal lang ng lansa. Ang sabi pa ng isa kong kasamahan. Sinabi naman ng matanda na naubusan na siya ng kalamansi at kukuha pa roon sa taniman. Hindi na nag-abala pa ang kasamahan kong nanghihingi. Nakita kong mabigat ang hakbang ng commander namin papunta sa pwesto namin at may dala-dala itong kalamansi. Katasan niyo yan at ilagay sa pinagkainan niyong karne. Utos ng commander namin. Napansin ko naman ang galit sa mga mata ng commander at parang natauhan din kami. Sa paglagay namin ang katas ng kalamansi sa nakahain ay gusto na naming ilabas lahat ng kinain namin. Inuuod ang mga karneng nakahain. Hindi na napigilan ng ibang masuka. Habang si Commander Panyong ay galit na tinanong si Tandang Mingo. Sila mga tauhan ko hindi ba? Pasinghal na sabi ng commander sa matanda. Sabay tutok ng baril sa matanda. Wala po kung alam kung nasaan ang mga kasamahan ninyo. Baka po tinangay na sila ng mga aswang. Sinungaling. Habang malakas na ipinukpok ni Commander Panyong ang ulunan ng baril sa ulo ng matanda. Halos mangisa ito sa kinakaupuan habang tumutulo ang dugo na nanggagaling sa kanyang ulo. Sinabi ng commander namin na ang matanda ay espiya ng mga sundalo at panlilin lang lamang ang sinasabing aswang na pumatay sa mga rebelde. Ang matanda ang pumatay sa mga kasamahan namin pero hindi pa tukoy kung paanong klaseng pagpatay ang ginawa na kahit isa sa amin ay hindi man lang nakaramdam ng pagdududa agad-agad. Pero ang mga karneng aming nilantakan ay ang sariling mga kasamahan namin. Sinabi rin sa amin kung paano itong lahat nalaman. At nakwento nga ng commander namin na nung una pa lang daw ay nagduda na si commander. Dahil nang mapadako siya sa likod bahay ay may nakita siyang mga maliliit na kubo. Bawat kubo ay may mga samot-saring damit na nandun kasama na mga damit ng kasamahan namin. Nagtanong ako sa commander namin kung bakit niya nilagyan ang mga karne ng kalamansi gayong hindi naman siya naniniwala sa mga aswang. Sinagot niya lamang kami nang wala naman daw mawawala kung susubukan. At ayun nga, napatunayan naman na hindi nagkamali ang hinala niya. Sa pagkakatanda ko noon ay mag-aalas 7 na ng gabi nang itinali namin ang matanda sa puno ng mangga na nasa bakura ng matanda. Tinambakan namin ang maraming kahoy na nakuha namin sa kusina ng matanda. Tamang-tamang naipon naming pinagpuputol na torso pangsunog sa kanya. 5 buhay ang kinuha niya, kaya naman buhay din ang kapalit. Hindi na namin inisip kung anong klaseng nilalang pa ang matandang ito. Sa isip pa namin ay kung aswang nga ito ay kanina pa itong nakipagbuno sa amin. Sinabi nga ng commander namin kahit pa demonyo ang kaharap namin ay haharapin pa rin namin. Nakiusap ang matanda na pakawala na lamang siya at ituturo ang maliliit na unit ng sundalo
na nakabang lang sa amin sa hindi kalayuan sa lugar kung nasaan kami. Pero hindi pumayag ang commander namin at desidido talaga itong sunugin. Kahit ako sa sarili ng mga panahong yon ay gustong gusto rin na itawakal ang buhay ng matanda. Samantala dahil sa ako ang pinakabata at baguhan noon sa aming grupo ay ako ang inutusan noon ni Commander Panyong na sumunog sa matanda. Agad kong kinuha ang isang galon ng gaas at posporo mula sa loob ng bahay ng matanda para ilabas at gawing pansunog sa matanda. At habang binubuhusan ko ng gaas ang matanda ay nagsalita ito sa akin. "Ronel, maawa ka sa akin. Huwag kang makinig sa kanila. Huwag mo akong sunugin," ang sabi pa niya. Nagulat naman ako kasi ni minsan ay hindi kami nagbabanggit ng totoo naming pangalan. Lahat kami ay tinatawag sa aming alias. Si Commander Panyo nga ay tinatawag na Commander Buitre ng buong grupo. At tinatawag lamang namin siyang Commander Panyong kapag nasa kuta kami. Ako ay may alias na Baby Cobra kasi ako ang pinakabata pero para kung cobra kung umatake. Kaya nagtataka ako na bakit kilala niya ako. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Galit na tanong ko sa kanya. "Hindi na mahalaga yon. Basta wag mo lang akong patayin pakiusap, pagmamakaawa ng matanda sa akin." Pero tinuloy ko pa rin ang pagbuhos sa kanya ng gaas dahil dito ay nagalit na siya sa akin. "Sinusumpa ko, Ronel, hindi man kita mabalikan ngayon, alam kong merong maghihigante para sa akin. Siguradong pagpipiestahan nila ang mga laman loob mo." Wika nito pagkatapos ay tumawa ito ng parang demonyo. Dahil sa galit ay agad akong nagsindi ng posporo at inihagis ko ito sa kanyang lugar. Agad na lumiyab sa paligid ng paanan ni Tandang Minggo hanggang sa unti-unti itong lumaki. Hanggang sa naabot na ang katawan ni Tandang Minggo ng apoy. Rando, tulungan mo ako! Ipaghiganti mo ako!" Tanging sigaw ng matanda habang tinitingnan itong nasusunog sa nagngangalit na apoy. Nagtataka man kami kung sino ang tinatawag nito pero wala na kami halos pakialam pa. Bago pa man nawala ng buhay si Tandang Minggo ay may mga ibon na lumilipad sa himpapawid. Marami ito na nagpaikot-ikot sa sentro kung saan ay itinali ang matanda. Hindi namin ito pinansin bagkos ay sinunog din namin ang bahay ng matanda. Simula noon, Papa Dudut, ay nakaranas na kami ng kababalaghan. Hindi lang ako kundi lahat kaming mga rebelde na pinamumunuan ni Commander Panyong. Napansin na naming may mga sumusunod na ibong itim saan mang kami magpunta. Agad na sinabi ni Commander Panyong na mag-ingat kami dahil mga aswang daw yon. Yung mga hindi naniniwala dati sa aswang ay biglang naniwala na. Pero sa awa ng Panginoon ay wala namang kaming naengkwentrong mga aswang. Yun nga lang, sa ilang taon kong nasa bundok ay hindi ko magawang makatulog ng payapa. Dahil bukod sa araw-gabi ay may threat kami mula sa mga kaaway naming militar. Ay parang may nararamdaman akong nagmamasid sa akin na hindi ko nakikita. Kahit na mag-isa ako sa gubat dahil minsan ay naaatasan ako ng misyon. Pakiramdam ko ay may kasama ako. Kaya nagsimula na akong gumamit ng proteksyon noon laban sa mga aswang. Palagi ako may dalang asin at kalamansi at buntod pagi. May lana din akong daladala. Ang lana ay yung kakaibang langis na nasa bote na kumukulo kapag may aswang sa paligid. Laging kumukulo yung lana. Kaya alam ko at ramdam kong merong gustong maghiganti sa akin noon. Samantala lumipas sa mga panahon, natapos ang martial law. Nagkaroon ng EDSA People Power 1 and 2 at nagbalik na ako sa gobyerno at nagsimula ng panibagong buhay. Kaso nga lang ay tumanda akong binata, as in walang asawa. Walang mga anak, mag-isa lamang ako sa buhay noon hanggang sa noong 2006. Ay nakilala ko si Jen na noon ay 22 years old lamang, habang ako naman ay 55 na.
Fast forward, naging asawa ko si Jen noong 2007 at nabuntis ko siya noong parehong taon. At doon nagsimula kaming makaramdam ng kababalaghan. Siya nga pala, bumukod kami noon ni Jen at tumira kami sa Kalapan. Malit lang ang bahay na naupahan namin ng asawa ko kaya naglagay siya ng maliit na tulugan sa itaas ng CR which is sobrang dikit na halos sa bubungan. Sa tuwing doon kami natutulog, pinabangungot si Jen at sinasabi niya na may nakikita siyang kamay na nakahawak sa dingding ng bahay namin katapat nung tulugan sa taas ng CR. Madalas na din na may nag-aaway na mga pusa na dati wala naman. Sa pangalawang buwan niya ng pagbubuntis ay lagi nang sumasakit ang puso ng asawa ko. Animoy makukunan siya sa sobrang sakit kaya lagi ko siyang pinapagamot noon sa doktor. Pero ayon sa doktor ay wala naman daw siyang nakikitang abnormalidad sa pagbubuntis ni Jen na hindi ko pinapaniwalaan noon. Kaya umuwi muna kami sa bahay ng biyanan ko para ipahilot ang tiyan ni Jen. Tiniis ni Jen ang sakit at nagtaka nga ang mama kung bakit ganon kababa ang bata. Kahit sa center ay sinabi ng midwife na mababa daw talaga. Inaaswang siguro ang asawa mo, Ronel, sabi sa akin ng mama niya. Pagkatapos noon ay nagalok siya na doon muna kami magpalipas ng gabi sa bahay nila para mabantayan namin ang maigi si Jen. Kinagabihan ang araw ding yon ay umakyat kami sa bubong ng bahay namin. As in bumungan. Presko kasi doon at may mga alaga silang kalapati. 11:15 kami umakyat at hindi naiwasang nakatulog ang bayaw ko na kasama kong umakyat noon para magbantay. Umakyat din ang biyanan ko para ibigay yung 2 pagkain na empanada. Pinababa na rin kami dahil gabi na raw. Waba na kami bandang 12:00 na matapos lang namin kainin ang empanada. Yung mismong bubong ay ini-slide lang at wala nang ibang harang. Naganda na kaming matulog nang biglang may tumalon sa bubungan namin. Binaliwala namin ito dahil na rin sa antok pero dahil nasisilaw ang asawa ko sa liwanag ng bumbilya. Inarangan niya ito ng damit. Jen, balutan mo ng itim na damit ang tiyan mo. Bigla kong utos noon sa asawa ko. Sumunod naman kaagad si Jen at nakakuha siya ng damit na bagong laba at ipinatong niya ito sa damit niya. Mamayang kaunti nakaidlip na ako. Pero papadudot. Wala pa yatang 10 minuto ay nagising ako sa sigaw ng asawa ko na takot na takot. Ano nangyari, Jen? Bakit ka sumisigaw? Tanong ko. Hindi kumibo si Jen pero may tinuturo siya. Sinundan ko yun ng tingin sa bintana sa mismong uluhan ng tinutulugan naming kwarto ay may daanan papunta sa CR pero mga pusa lang ang kakasya doon. Pero kahit madilim ay nakita ko ang isang figura ng lalaki na nakatalikod at nakapihit lang ang ulo paharap sa akin na may nakakakilabot ng ngiti. Sino ka? Galit na tanong ko. Pinagbumura ko din siya. Buti na lamang at nagtatago kami ng itak sa tabi ng higaan namin at agad kong kinuha yon para gawing armas sakaling lusubin ako ng nilalang na pumasok sa bahay namin. Pero bigla itong nawala sa isang kisap mata. Hinabol ko pa rin ang nakita at lumabas pa nga ako noon ng bahay pero wala na talaga ang lalaking nakita ko sa loob ng bahay namin. Muli akong pumasok sa bahay at nilakang pintuan. Naroroon si Jen sa sala habang nagising naman ang biyanan ko at bayaw ko at lumapit sila sa amin. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Habang nagsasalita ako ay napansin ko ang asong husky ng biyanan ko na ibang makatingin. Hindi ako paranoid, iba talaga siyang makatingin. Parang tao na hindi pumipikit at may ibig sabihin. Tinawag din siya sa pangalan niya pero titig na titig siya sa akin. Biglang may lalaking rumihistro sa utak ko. Yung nakita ko sa itaas. Nakaramdam ako ng takot kaya nilapitan niya yung aso at hinaplo sa ulo. Saka lang yon nag-akto na parang ngayon lang kami nagkita. Hindi nagtagal ay nakatulog din kami dahil sa pagod ng gabing yon. Kinaumagahan maliligo na sana ako nang maamoy ko ang sandong suot ko. Amoy malansa
parang pinaghalong tulo ng laway na may halong dugo. Nagbalik sa isipan ko na baka nakalapit sa amin ang aswang ng mga sandaling tulog kami. Pagkatapos noon, yung bayaw ko ay may inabot kay Jen na kwintas na may bala. Sabi niya sa asawa ko ay isuot daw niya ito para matakot daw ang aswang. Pero naantala kaming lahat nang biglang sumigaw ang biyanan ko mula sa labas. Agad kaming tumakbo palabas ng bakuran at doon ay nakita namin ang biyanan ko na sumisigaw habang nakaturo sa labas ng pader ng aming bahay. Puti ang pintura nito kaya kitang kita ang nakasulat na kulay pula at tingin ko ay mula sa dugo. Ang nakasulat ay, Ronel, hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. Rando. Dahil dito ay biglang rumihistro sa akin ang mukha ni Tandang Minggo at yung binanggit niya habang sinisilaban siya ng buhay. Rando, Rando, ipaghiganti mo ako. Yan yung mga huling salitang binitawan ng aswang na si Minggo bago siya tupukin ng apoy. Dahil dito ay naalarma ako. Kahit na ilang dekada na ang lumipas simula ng ginawa ko kay Minggo, ay hindi pa rin nakakalimutan ng aswang na maghiganti sa akin. Naghintay lang talaga sila ng tamang panahon para makapaghiganti. Pero Papa Dudut, hindi ko pinahintulutan na magtagumpay ang Randong yon sa binabalak niyang masama sa akin at sa pamilya ko. Nang mga panahong yon ay tumira muna kami sa Alangilan, Batangas City nang mahigit 5 taon bago kami bumalik sa Puerto Galera. At sa mga panahong ding yon ay hindi kami nawawala ng mga pangontra sa aswang. Maski ang mga anak ko ay tinuruan ko kung paanong mag-ingat sa mga aswang, pero sa awa ng Panginoon ay wala kaming na-encounter pang aswang. Napigilan ko ang paghihiganti ng aswang na si Rando, naguluhin ang pamilya ko. Kahit na nung bumalik kami sa Puerto Galera noong 2014 ay wala ng threat ng aswang sa pamilya ko. Pero syempre naroroon pa rin ang pag-iingat ko hanggang ngayon. Sa ngayon ay 74 years old na ako at alam kong kaya ko pang lumaban sa aswang sakali mang atakihin ako o ang pamilya ko. Malaki na rin ang 2 kong anak na lalaki at alam kong may kapasidad na rin sila para lumaban. Sa ngayon ay sinasamantala namin ang pagkakataon na tahimik ang buhay namin, pero handa kami anumang oras sakali mang balikan ulit kami ni Rando o kung sino mang aswang na gustong manggulo sa amin. Papa Dudut, hanggang dito na lamang. Maraming salamat at sana'y mabasa mo ang aking liham. Magandang gabi rin sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ronel. Maraming salamat, Ronel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Totoo man o hindi, ang mga aswang ay marapat na mag-ingat tayong lahat. Lalo na kung merong threat sa kapayapaan sa ating buhay o sa ating pamilya. Hindi natin alam kung kailan aatake ang ating mga kaaway at aatake yan sa mga oras na vulnerable ka o yung panahong mahina ka. Kaya mainam na maghanda tayo palagi at maging alerto sa lahat ng oras. Huwag mo ring ipakita na mahina ka o natatakot ka dahil lalong lalakas ng loob ng iyong kaaway na atakihin ka. Lastly ay huwag mong kalimutang magdasal at humingi ng gabay sa ating Panginoon para matulungan niya tayong labanan ng mga hamon na dumarating sa ating buhay. Paalala pong muli, bawal pong mag-re-upload ng ating mga narration na kesyo papalitan ng video pero yung boses ko ang napapakinggan, bawal po yun. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.